makuha. Ngayon, makikita ho rito sa result kung ano ho yung recommended ng DA, Bureau of Soil and Water Management, at kung gaano kaasim yung lupa. Makuha yung resulta. Ipapaliwanag ko yan, tuturo ko sa kanila kung paano basahin. Tapos naroon na ho yung suggested na abono per hectare. Kung triple 14 po yung naka-advise, etc. At naroon din yung organic, kung ilang bag. Usually, sa umpisa ko, kung mabasa nyo dyan, 20 bags of organic. Klaro ba yun? Tahimik na intindihan nyo ba? Tagalog? Ang kaso nga ho, pagka masyadong marami naman ang gagamitin, wala namang ganong uutang ka tapos ibibiling mo doon. Pagkatapos ng ani, ubos na rin ang ani. Na mapupunta Tingnan nyo, lang sa kan. tanungin ko kayo, sa abono nyo ginagamit ko ngayon, sa abono, tsaka sa binhi, at lahat ng gastos, yung mother seed, pati yung pagrenta ng araro, pag-aararo, tapos pag harvest time po, lahat po ito, umaabot po ng ilang sako binabayad nyo dyan. Mga kanya no, mga sa isang hektarya, abot na ng pag-main crop, abot ng 15,000. Pesos, pera ang inaano nyo, hindi sako ng bigas. Hindi. So kung 15,000, sabihin natin 1.5 ang per sako ng bigas, kung apat ako ito na, hindi, sa ano ito, yung dried na, ano to, palay, sa palay, basihan nyo eh. So sabihin na natin cash, 15,000 dito sa abono. Tama? Tignan nyo, kung ikukumpara natin ha, gagamit kayo ng MPD, tatlo nito, will cost you, kung 1,080 po yan, ang isang bote, times 3 bottles, gagastos po kayo ng 3,240. Tama? Sabihin natin 3,500 po ang per sako ng organic. No? 3,500. 10 ang gagamitin nyo. Kung 10, 350, 3,500. Tanong, yung harvest po, pag-aararo, etc. Aabot na kayo ng 6,740. Tanong, makakamura kayo hindi? 6,000 yung binhi. Yung ano? Abono. Magkano yung binhi ninyo pag binibili nyo sa isang hektarya? Sa amin ang nagagastos namin, ang ginagamit po namin is SLH 8. Oh. Ito kasi yung matibay sa bagyo kasi ang Cagayan Valley pag bumagyo kasi itong hybrid ito eh. Hybrid. Ang maganda ko sa hybrid, pag ginamitan ninyo to, pwede nyo kuhanan ng binhi ito. Kasi line variety ito eh. Line variety. Pag line variety ang ginamit nyo, sumusuporta ko ngayon ng IRI, bumibili nyo yung line variety ng 5,000 pesos. 5,000 pesos ang isang 20 kilos. 20 kilong Pang isang hektarya na yun, sir. Oh. Ngayon, itong 5,000 na to, pag hinarvest nyo yung tanim nyo, hinarvest nyo, hanggang 5 beses kapag tatanim, hanggang doon sa panglima, good rice pa rin, good. Kasi po, nasa line variety ginamit mo eh. Nakuha nyo? Kasi minsan yung binibigay ng DA na mura, ang production date, expire na. So, hindi pwedeng Meron nung nagtanim doon, sumakit ang ulo ng tinanim, walang tumubo, expired na pala yung production date ng SL8. Matagal na po pala. Imagine nyo, tinanim, sinabog tanim, tapos inabunuhan, walang tumubo. Kasi expired yung binhi. Ganyan nangyari dyan sa farm. stock na dyan, sir. Old stock. Kaya, nangyari hindi. Nangyari na ito. Katulad sila na nagpo-produce sila ng magandang seed eh. Mas gaganda ho yung production niyo kung gamitan nyo nito. Plus yung organic na abono. At kung tama yung lupa at correct na yung asim, na condition na uli yung lupa, sigurado kang mas marami aanihin mo. Magkano ang benta nyo ngayon dito ng inyo? Yung binhi ninyo? Yung mother seed? 1-1. Yung 40 kilos? Ang mura. Ngayon, mas bibili ko itong 1-1 pag nagamitan ng organic at ginamitan ito. At hindi nyo na kailangan pag na-sprayan nyo nito, wala na kayong kailangang preservative. At saka ako naman yung hybrid mas malakas ang mananganib.
mas mahal ang binhi. Hindi kasi pag line variety ho kasi, pag gumamit ka kasi ng yung ginamitan mo na ng yung yun ang ginamit mong binhi, yung pinag-harvestan mo, kadalasan bumababaho ng 20% yung ani. Kasi bakit to? Kung line variety siya, hindi siya magbabago. Dapat Mas iulit mali. mo sa ibang lupa na naman. Ibang Eh, mauulit yan eh. Ito maganda ho ito, pag line variety, kahit ulit-ulitin mo siya. At ang good news ho nito, no, di lang ako nakapagdala ng sample, no? Ang ganda ho ng ano, pag pinag-combine nyo to. Ngayon, kung gusto mo naman talagang zero chemical talaga yung lupa mo, gumamit ka ng 40 na sako nito. 40 sacks nitong organic plus 3 MPD. One time, big time. Ano na ho, wala ng chemical. Yung isang tangkay na gano'n eh, isang 300. Eh kasi pag wala na akong chemical at ayos na yung lupa nyo, kahit di ka na mag-abono, dire-diretso na yun. condition na. Kondisyon na yung lupa eh. Tapos yung... Kaya lang ko kasi hindi na ako kondisyon dahil nabugbog na sa chemical. Tabang. Totoo yun eh. Imagine nyo, meron kayong sakit. Punta kayo ng doktor, pinainom kayo ng pinainom na sintetikong gamot. Tapos magtataka ka, bakit di na tumatalab to synthetic na gamot na ininom ko? Ganun pa rin yung pakiramdam ko. Kasi na-strain na ho, kumbaga sa ano, nasobrahan na ho yung katawan nyo ng chemical. Overdose na. Oo. OD. Hindi na, sobra na ho strain, na-strain na. Ibig Hindi na sabihin, makapag-react immune na. naturally yung inyong katawan. Tingnan niyo, pag pumunta ho kayo ng butika, binigyan kayo nitong product na to, yung bibili kayo ng vitamin C. Anong mas pipiliin nyo na bilhin? Yung preskong orange na mahal o yung synthetic na mura, tindahan? Kasi mas mura, pupunta ka ng butika, bibili mo yung mura. Oh, yung vitamin C hindi na ka bibili piso eh. ng orange. Pero kung titignan mo, ang dami ho yung tanim na pwede. Hindi nyo ba alam na ito suha, maganda ho yung na vitamin C yan eh. Yung kamatsili, ewan ko kung may kamatsili rito. Ang alam ko, Pangasinan na marami yan eh. Ay, dito na meron. Wala na. Highway. Alam nyo ba ang yung kamatsili, mas maganda ho yan as mas powerful sa kalamansi. Yung kalamansi naman ho, 10 kalamansi, katumbas naman ng isang bayabas. Kasi napakayaman sa vitamin C ng bayabas. Huwag nyo lang kakainin yung buto kasi mahihirapan kayo dumumi. So, ang tanong lang mo, nakita nyo itong presentation na to, tingnan nyo, wala nang kumikilos. Oh. No, naglabasa pa iba, tingnan nyo po to. Ang bilis oh, tinatakip agad nila yung kanilang tentacle. Ito, nakakain nyo ba to? Kinakain nyo to? Pero ang panda ko eh, malakas daw ang cholesterol. Oh, malakas Kumakain po lahat, cholesterol. Hindi pwede. Malakas ho talaga. Pero kung mas safe kayong kainin nyo, kahit na-sprayan, hugasan nyo lang mamaya. Kung marami ho yan, pwede nyo lang gataan. Ay, masarap dyan gataan. Basta importante lang, hugasan nyo lang maigi ng running water para matanggal yung ano, yung sinipsip ng tubig. So ngayon, yung mga ibang product, kung may mga tanong mo ba ngayon kung mag-entertain tayo ng tanong para makita natin kung na-absorb nyo yung mga paliwanag. Sige po, pwede po magtanong. Ulitin ko, kung gusto nyo ma-access yung 1 billion, kailangan meron kayong effective na kooperatiba. Meron doon ba existing na kooperatiba dito? Si Kagawad, dapat. Watak-watak sa takot na dito. Halimbawa po, yung mga ordinaryong farmers, ano po? Haba. Eh, gaano po kamahal yung hybrid seeds na yun? Ito po, nung binibili ho namin to, 2 years or 3 years back, ang 40 kilos ho nito, at 20 kilos niya, is 2,005. Ang laki ho ng in-increase ngayon eh. Naging 5,000 na eh. O nga po, ganito po dito. Yung mga ordinaryong farmers po dito, yung for commercial po yung kanilang inaanik. Ngayon po, hindi naman sila seed producers. Paano po kung ibibenta, pagbibili nila ng mahal yan, tapos commercial lang sa kanila. Paano po nila Ito yan. Tama kayo. Paano nila ma-access to 5,000? Ganito. Ang ginawa ko sa Isabela, meron mo kasing dalawang interesadong kung gustong gumamit itong yung line variety.
Ganito ginawa nila. Ang ginawa ko nila, pinaghatian ho nila tong 20. Yung 20 kilos, tigta 10 kilos ho sila. Tigta 10 kilos na line variety, na hybrid. Line variety. Na galing mo sa iri. Ngayon ang gagawin nila rito, ipupunla ho nila to, tatanim nila to. Punla muna, tapos retransplant, tapos tatanim. Ngayon o, ibig ko sabihin, itong 20 na hong to, pwede nyo, yung magiging harvest nito, di marami yung harvest nyo, pwede nyo na namang itanim uli. Para doon sa first generation ng pagtatanim. No? Pag tinanim nyo yan, hindi lang 20 yung makukuha nyo, dadami na, di ba? Yun na ho yung pwede nyo ibenta. Hanggang second, third generation. Pagdating ho ng fourth, ito na ho yung good rice. Good rice pa rin siya. Maganda pa rin ho siya. Kung commercial value ang gusto nyo. Yung pong 10 kilos na yan, Papatako to 2005. 2005. Ngayon, tingnan nyo ha, kung magbibinhi ka, kung mother seed ang ipuproduce mo, dapat alagaan mo na yung lupa mo para mas marami. Which is, pag nakakuha ka ng mas maraming ani, sa first generation mo, sabihin natin, nakapatak mo to ng, hypothetical na lang po, 100. Nakagawa ka ng 100. Doon sa, kasi sa kalahati hektarya po ito eh.